Ang makasama o makasali sa isang fraternity ay isang pribilehiyo at isang karangalan para naman sa iba dahil ito ay eksklusibo at hindi basta-bastang grupo lalo na sa mga kolehiyo. Subalit bago ka makasali sa isang fraternity o sorority ay kailangan mo munang dumaan sa hazing. Ang hazing ay isang gawain o initiation ng ilang fraternity para sa mga bagong miyembro ng grupo. Para makasali ka sa ilang grupo, kailangan kang dumanas ng isang pagsubok. Kadalasan sa hazing, pinapalo ng paddle ang biktima sa hita at puwit. Sa kabila ng panganib nito, madami pa ding mga taong patuloy na pumapasok at sumasailalim sa ganitong gawain. Bakit nga ba kailangan pa itong gawin? Ano bang pakinabang nito sa tao gayong panganib ang maaari nitong idulot sa katawan? Ang malaking katanungan ngayon, paano at kailan nga ba nagsimula ang hazing sa Pilipinas? Yan ang tampok sa ating kwentong kasaysayan ngayon. Kaya naman halika Paps, samahan niyo akong magbalik tanaw sa kasaysayan upang alamin ang kasaysayan ng hazing sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang dahilan kung bakit sumasali ang isang individual sa isang fraternity o sorority? Iba't ibang dahilan ng mga tao sa pagsali nila sa isang fraternity o sorority. Isa sa may tuturing na pinakadahilan ng kanilang pagsali sa mga fraternities at sororities ay belongingness o upang magkaroon ng maraming kaibigan o karamay sa oras ng kagipitan. At ayon sa kanila, nakita talaga nila ang tunay na suporta ng kanilang mga brads o sis, kaya naman malaki ang kanilang nagiging paniniwalang walang mananakit sa kanila at kung meron man, malaki ang kanyang depensa laban sa kanila. Maliban dito, ang pagpapalakas ng loob o self-confidence ay isa rin sa mga dahilan. Bawat miyembro ng isang fraternity o sorority ay dumadaan sa matinding pagsubok upang subukin ang kanilang tapang at galing. Kaya naman mas lalong lumalakas at tumitibay ang kanilang loob, lalo na't nalalampasan nila ang lahat ng mga initiation rites o hazing sa mga fraternities at sororities na sinasalihan nila. Dahil hindi daw basta-basta ang mga pagsubok na dinaanan nila. Marami pang mga dahilan kung bakit sumasali ang isang tao sa ganitong mga grupo. Hindi na natin iisa-isahin dahil hindi naman ito ang pinakapaksa natin para sa video natin ngayon. Halika't magpatuloy na tayo at alamin ang kasaysayan ng hazing sa Pilipinas. Ang fraternities ay maaaring nagsimula pa noong Renaissance period. Ito ay ayon kay Louis Blake S. Sarmiento na nagsaliksik ng husto tungkol sa pinagmulan nito. Noong panahon na iyon, nakagawa na rin ang ilang grupo ng kanilang sikretong mga handshake at secret signs, kaya naman madali nilang nakikilala ang kanilang mga grupo kahit na malayo pa ang mga ito. Ang ganitong mga maliliit lamang na grupo noon ay kinalaunay tinawag na fraternal orders o fraternities. Ang fraternity ay galing sa salitang Latin na frater na nangangahulugang kapatiran o samahan. Subalit bago ka makapasok o maging miyembro sa kapatirang ito ay kailangan munang makapasa ka sa kanilang initiation o hazing. Ang hazing ay nagsimula pa noong panahon ni Plato noong 387 BC. Noong una ay isa lamang itong biro at ayaw din ito ni Plato dahil ang gawaing ito ay para lamang umano sa mga hayop. Hindi man ito katanggap-tanggap para sa iba. Nagpatuloy naman ito hanggang Middle Ages at tinawag na penalismo. Sa paglipas ng panahon, mas lalong lumala ang klase ng gawaing ito at minsan na ding naband. Isa si Martin Luther sa mga sumuporta sa ganitong gawain noong siya ay nag-aaral sa University of Erfurt sa Germany. Sa mga universidad gaya ng Cambridge, Oxford at Harvard, kasama sa penalismo ay ang pagpapaalipin ng mga nakakabatang estudyante sa mga mas nakakataas na estudyante. Noong 1800, mula Europa ay nakarating na rin ang impluensya ng fraternity sa Amerika at doon nabuo ang Flat Hat Club noong 1750 at ang PDA Society noong 1773. Ang parehong grupo ay nakatuon lamang sa akademiko at literatura. Ayon naman sa tala ng kasaysayan, ang pinakamatandang fraternity sa Amerika ay ang Greek-named na Phi Beta Kappa na naitatag noon pang December 5, 1776. Noong 1800, ang organisasyon na ito ay kumalat na sa buong Amerika hanggang umabot na sa iba't ibang parte ng mundo. Dito naman sa ating bansa, panahon pa lang ng mga Espanyol ay may nabuo ng mga organisasyong kagaya nito. Minsan pang gumawa ng organisasyon ng mga Espanyol noon sa Pilipinas
kung saan hindi maaaring umanib ang mga Pilipino. Sa pagpasok naman ng mga Amerikano sa Pilipinas, dala-dala nila ang Freemason Brotherhood na organisasyon. Panandalian itong nawala dahil sa digmaan, subalit naibalik din matapos ang gyera. Ang isa na sa pinakasikat na fraternity o organisasyon noon sa Pilipinas ay ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan na naitatag noong 1892. Ang grupong ito ay walang pinipiling kasarian at ang pangunahin nilang layunin ay maipagtanggol ang Pilipinas at makamit natin ang minimithing kalayaan. Pinasok ng fraternity ang mga universidad noong tayo ay nasa ilalim na ng pananakop ng mga Amerikano. Ang kauna-unahang Filipino-Greek Letter Fraternity ay ang Upsilon Sigma Phi na naitatag noong 1918. Ito rin ang pinakamatanda sa buong Asya at eksklusibo lamang para sa mga estudyante ng UP Diliman at UP Los Baños. Ang pinakamatandang sorority naman sa Pilipinas ay ang UP Sigma Beta Sorority na naitatag noong 1932 at eksklusibo lamang para sa mga estudyante ng UP. Panandaliang nahinto ang pagyabong ng mga fraternity noong ikalawang digmaang pangdaigdig sa Pilipinas, subalit muli itong nabuhay lalo na noong dekada 50 at 60. Nagbukas na din ang chapter ng Alpha Phi Omega ang mga Amerikano at ilang mga local fraternity sa bansa ay nagkaroon na rin ng alyansa sa mga fraternity ng Amerika. Mula noon ay kasama na sa paraan ng pagpasok sa isang fraternity ay ang hazing o initiation. Dito sa Pilipinas, ang unang naitalang namatay dahil sa ganitong gawain ay si Gonzalo Mariano Albert noong taong 1954 na miyembro ng Upsilon Sigma Phi. Dahil sa sobrang pagpapahirap ay pumutok ang appendix nito. Hindi man naging direktang dahilan ng pagkamatay ni Albert ang ginawang pagpapahirap sa kanya, tiniwalag sa Upsilon ang 4 nilang opisyal at suspensyon ang nasa 25 nilang kasapi. Matapos ang insidenteng ito ay hindi bababa sa siyamang naging biktima ng parehong gawain. Kaya naman noong taong 1995, naipasa ang Republic Act 8049 o Anti-Hazing Law. Ito'y alinsunod na rin sa pagkamatay naman ni Lenny Villa ng Ateneo dahil sa parehong gawain at nagnais makapasok sa Aquila Legis, kung saan 5 ang nakulong at pinagbayad ng 1 milyong bayad pinsala. Bukod sa mga universidad, nagkaroon din ng sariling insidente ng pagkamatay dahil sa parehong gawain ang Philippine Military Academy o PMA. Ang pinakaunang naitalang namatay sa PMA is Manuel Salas noong February 13, 1978. Sinasabing binagsakan siya ng shot put sa kanyang tiyan na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Noong 1981, si Cadet 4th Class Andres Ramos Jr. ay namatay din dahil sa parehong gawain. At taong 2000 naman, sinundan nito ng pagkamatay ni Cadet 4th Class Ace Bernabe Equid. At taong 2002, namatay din sa parehong gawain na Edward Domingo at Monico de Guzman. Subalit ang mga insidenteng ito ay ibang mga natukoy na sanhi ng kanilang pagkamatay matapos ilabas ang kanilang medico-legal. At sa mga lumipas pang taon ay mas lalo pang dumami ang naging biktima ng ganitong gawain. Noong taong 2012, nagsalita ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ukol sa mga ganitong uri ng kaso. Hindi lamang daw sapat na amyendahan ng Hazing Law o Republic Act of 8049. Nararapat di umano na gumawa ng bagong batas na magtitigil sa hazing at iba pang initiation rights na ginagawa ng mga fraternities at sororities. Ngunit, sana rin ay mas pag-igihin pa ng mga paaralan at universidad ang kampanya ng mga ito laban sa mga madugong hazing. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!